Ayun na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Meron pong hindi naasahang pangyayari o sitwasyon. Kaya umiyak si nanay mo kasi gusto niya nang bumalik sa dating lugar ninyo. Bakit ka naman kanina parang nagtataas ka ng boses kay Nanay Marita? Nagkaayos na po kami, nagkaliwanagan na po eh. Kailan? Kagaya na po sabi niya, kausapin po kita. Teka, sandali. Nirespeto ko yan, ha? Nirespeto ni Kuya yan, naiintindihan ka namin, ha? Pati si Nanay Marita. Kasi siyempre, doon kayo masaya eh. Diba sa lugar na yon? Nay, ano yung gusto mo? Kamo, ano sinasabi sa akin ni Jonathan? Ha, Jo? Ang sabi ni Nanay Marita? Ano, uwi na kami doon kami titira. Ano yun? Doon muna kami titira, kuya. Saan? Uuwi na. Doon sa kamaring Anong Kiko. uuwi? Doon sa dating tirahan. O, doon sa may lugar doon. Sa may kamarin. Opo, kuya. Bigyan nyo nga tubig si Nanay, nauubo. Pasuyo muna. Yun, may tubig ka dito, Toy. Ito pala may tubig na. Inom kayong tubig na eh. Ayun na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Meron pong hindi naasahang pangyayari o sitwasyon. At may dumarating pong malaking katawan, malaking tao. Boss, ganda nga pong boss. Sir. Good morning. You're so early for tomorrow, boss. Hindi, actually, Sunday ngayon mga ka-business. Day off naman ngayon. Kaya lang, nandito yung aking mga M's, saka yung ibang kagwangs. At si Boss Buddy nandito rin. At ito siya sa editing sa pag-upload. Malamang ito wala pa kaming upload kaya nandito siya ng linggo. Ngayon po mga ka-business, pasensya na kayo, medyo pinagagaan ko lang yung sitwasyon. Kasi ito si Nanay Marita kanina iyak ng iyak. Naabutan ko dito. Tapos si Jonathan naman din nagagalit sa nanay niya. Sabi ko nga kako, huwag papagalitan si nanay. Tinanong ko bakit, anong nangyari ba. At yun, ang totoo pala, kaya umiyak si nanay mo kasi gusto niya nang bumalik sa dating lugar ninyo. Bakit ka naman kanina parang nagtataas ka ng boses kay Nanay Marita? Nagkaayos na po kami, nagkaliwanagan na po eh. Kailan? Kagaya na po sabi niya, kausapin po kita. Teka, sandali. Kailan pa ba nagsimula yan na ganyan si Nanay Marita? Nagsabi sa iyo, matagal na ba? Hindi ngayon lang po. Pwede yung una, yung dati, ayaw na rin niya po. Ayaw niya na rito. Opo, tapos yun na po. Kailan pa yon? Ilang araw na lumipas? Mga isang buwan lang po yun. Isang buwan na, nagbanggit na siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kaya nga ako kasi sinubukan lang po namin Pati ikaw ayaw mo na rin dito. Totoo lang kuya. Sinubukan ko lang, hindi ko po kaya Tama yon, Jo, na magsabi ka ng ano. Sandali. Tama yan na magsabi ka ng kung ano yung nararamdaman mo at saka kung ano yung naiisip mo, no? At inirespeto ko yan, ha? Nirespeto ni Kuya yan, naiintindihan ka namin, ha? Pati si Nanay Marita. Kasi siyempre, doon kayo masaya eh, di ba, sa lugar na yon. Itong ating ginawa na parang masasabi nating sinubukan natin, no? Parang experiment mga ka-business na baka sakali sa ganitong paraan na malapit sila sa ka-business house ay mas magiging malapit ang loob niya sa mga M's at saka sa mga kagwangs. Kaya lang po kalungkutan mga ka-business, hindi nga po ganun nangyari. Kasi hindi ko, ewan ko, ayaw ni Jonathan parang hindi niya yata gusto yung mga gawi, ugali. Ewan ko, baka nahihiya. Basta ako, ginawa ko naman po yung best ko. Nakikita nyo naman sa mga vlog natin, off cam at saka on cam, di ba Jonathan? Alam mo naman kung paano ko kayo tinatrato rito. Ngayon, sa kabila ng lahat, mga ka-business ng aking pagsisikap ay tanggapin natin yung katotohanan. Sabi nga I did my best
but my best is not good enough. Anyway, hindi naman ibig sabihin dito na magtatapos ang lahat patungkol sa pagtulong natin kay Jonathan tsaka kay Nanay Marita. Ito po ay i-address ko lang yung gusto ni Nanay Marita at saka ni Jonathan na bumalik doon sa dati nilang lugar sa may Kiko Kamarin. At hindi ibig sabihin no, na pababayaan na natin sila. Ano po, tuloy pa rin yung ating pagtulong sa kanila. Gaya ng aking ipinangako, nakipag-commit ako hindi sa kanila kundi sa ating Panginoon Diyos, na ano't ano man ang mangyayari, tutulungan ko talaga sila. Marami akong plano sa iyo, Jonathan, no? Kay Nanay Marita. Yun nga, patungkol dun sa ngipin. Yung mga ganun kasi na approach na ibinablog ni Papa Dins, yung pakabitan nito ng ngipin ay sa akin din po kasi yon, ideya ko rin yon na si Papa Dins ang mag-vlog kasi parehas silang nasa, kumbaga hindi masyadong malayo ang edad, masasamahan ng mga kagwangs, kumbaga magkaroon ng jibes, ng barkadahan sana, ng banding. Ang problema, hindi pa nagigets ni Jonathan yung mga ganun, kagaya nung ayaw niyang ipakabit yung pustiso kasi pakiramdam daw niya na mamamatay siya dahil mapait, no? Yun, no? Tama, no? Kaya ko eh. Hindi niya raw kaya. So syempre, hindi naman natin pwedeng ipilit yung mga ganung bagay-bagay sa kapwa natin. At ando na tayo, nakakapanghinayang. At syempre ginagastusan yun. Kanya lang, mas mahalaga rito yung damdamin ng kapwa natin. Hindi po pwede rin kasi sa akin po mga ka-business na ipilit yun tapos hindi siya komportable. Pero sabi niya nga, pakiramdam niya mamamatay. Kung para sa lalamunan ba yan? Ang bait. Opo. So ngayon Jo, kung sakali lang na magbago ang isip mo at gusto mo nang ipakabit yung ngipin, sabihin mo lang, ha? Kung handa na po ako. Kung handa ka na. Ngayon, Nanay, iiwanan mo na kami, Nay. Ha? Babalik ka na doon sa dati mong tinitirhan sa may Kamarin, ano? Kamarin. Sa may Kiko. Oh. Nay, ganito ha. Pagka nandoon na kayo ni Jonathan, iwasan mo yung umiyak. Ha? Kasi hindi alam ni Jonathan yung gagawin eh. Wala kayong kasama roon. 'Di ba? Dito at least kahit papaano pagka gano'n ang sitwasyon, andyan agad kami ni Mrs. Ka-Business at saka yung mga kagwangs na magre-rely agad sa amin. Kuya, ganito si Nanay Marita, iyak na iyak. O 'di ba, lumalabas kami agad, lumalabas ako kaagad para patahanin kasi Jonathan. Hindi niya alam, minsan nagtataas ka ng boses sa nanay mo, lalo tuloy umiiyak ito. 'Di ba? Bakit ba nagtataas ka ng boses sa nanay mo? Nanay mo 'yan. Paano kasi po, pinapatigo, ayaw po tumigil. Hindi mo siya inaano, bigla na lang iiyak. Bilang na kasalanan. Nagkaayos na eh, iyak na naman. Di man Paano nagkaayos? Ano ibig sabihin nagkaayos? Nagkausapan na yung kagaya pinag-usapan po namin, ayos na po. Tapos, iyak na naman. Ewan ko, ano naman, iniiyak na naman. Nagugulo na naman ako, kaya po ako nabibigla. Hindi, ganito Hihirapan Jonathan. na ako. Makinig ka nga mabuti sa akin ha. Makinig ka kay kuya ha. Si Nanay Marita, si nanay mo ay merong karamdaman. At sensitibo na yung kanyang damdamin. Mga po kayo eh. Ha? So matuto ka na unawain siya, mag-adjust ka. Habaan mo pa yung pasensya mo. Kasi kawawa si nanay mo. Sinubukan na namin, ipinost na namin sa iba't ibang social media platforms yung mga video natin. Meron sa Facebook, sa YouTube. Wala talagang kamag-anak eh. Ang gusto ko sana, kahit bayaran ko yung kamag-anak nyo para ipagmalasakit ito si Nanay Marita. Ngayon, wala talaga. Wala talaga kuya. Wala talagang nagmamahal sa inyo, wala talagang nagmamalasakit. Or baka wala lang din talagang kakayahan na gusto man tumulong pero wala rin sigurong kaya. At baka nahihiya lang din talaga. No, hindi natin alam 'yon, Jo ha. Ang sa akin lang, wag ka sanang magtampo kahit kanino sa mga kamag-anakan kung meron man, no? Wala na po kayo tatampo kasi wala talaga po eh. Ngayon ganito, habaan mo yung pasensya mo ha. Kuya, haba. At saka nanay, pakinggan mo ko nay.
Ganito ha. Jo, umupo ka nga Jo, nahirapan ako sa camera. Nay, okay lang ba sa iyo na si Jonathan dito pa rin papasok araw-araw? Kasi sa ngayon ang sahod ni Jonathan ay 5,000 pesos na isang buwan. Tapos libre pa kayo rito sa lahat ng pangangailangan ninyo. Pati yung bahay na inupahan dyan ay libre, tubig, ilaw, tsaka upa, di ba? Ngayon, ganito. Tayagan mo si Jonathan na pumasok dito araw-araw, ha? Alas 8 naman ang pasok dito eh. O kahit na dumating ka siguro dyan ng mga 8:30 or 9, okay lang sa akin, maintindihan ko, walang problema ha. Pati sa mga kapatid mo, sa mga kagwang, okay lang ano? Alright. Na medyo malate si Jonathan kasi malayo siya. Opo. Ngayon, ganito. Sa umaga, gumising kayo ng maaga. Halimbawa, mga alas 6 gising na kayo, 'di ba? Tapos, kasi si nanay, mga ka-business ay gustong-gusto niya yung namamalimos. Nagpupunta sa maraming tao. Halimbawa, sa palengke, ano nay no? Yun ang nagbibigay sa kanya ng saya eh, kasi yun ang nakasanayan. Gustong mamalimos. Oh, boss. Ngayon, pagbigyan mo siya Jonathan para hindi siya nagwa-wild. Hindi siya yung bang iyak ng iyak. Oo. Gusto niya dun. Gising kayo ng alas 6 ng umaga, magkayak na kayo, punta kayong palengke. Kasi doon sa palengke, ganong oras marami ng tao. Kung gusto niyang mamalimos, payagan mo. Ha? Kasi malaking tulong din yun kung sakali mayroong magbigay sa inyo ng limos, mga kababayan natin. Tapos pagdating ng alas 7, dapat nandun na kayo sa bahay ninyo para ikaw naman maggayak ka papunta rito. Okay? Klaro yon, Jo? Magagawa mo ba yon? Nagawa po yan. Ha? Ngayon, magkano ba ang pamasahe mula ron sa Kiko hanggang dito sa amin? Bali na po ano yun eh. Bali 3 sakay lang po yun eh. 3 sakay. Magkano yung unang sakay? Papunta saan? Dito po sa may putang Caltex, 18 po. 18. Sasakay ka po rin sa Caltex na ano, 13 po hanggang Kiko po. Ay 2 sakay lang po yun. 2 sakay lang. So 13 at saka 18 po. 18 ang pamasahe. Magkano yun? 13 at saka 18. 31 po yun. 31 pesos. Tama ba computation niya? Okay. So 31 pesos ang pamasahe mo. Papunta dito pa lang yun, one way. Ngayon, balikan ay 62. 62 pesos. Ano, Jonathan, Nanay Marita? Sagot ko na yung pamasahe mo araw-araw, Jonathan. Ha? Bibigyan kita ng pamasahe, budget araw-araw na 62 pesos para hindi na mabawasan yung iyong sasahurin buwan-buwan. Naintindihan mo? 3 sakay po yung kuya ata eh. Bakit 3? Pauwi, papunta po ako dito, pauwi. Ha? 2 lang ata, 3. O siguraduhin mo kasi ikaw ang maagrabyado riyan dahil kung ano yung sasabihin mo sa akin, yun ang ibibigay ko sa iyo. Sige, 2 na lang po. Ano ba talaga? Sige, 2 lang po. Tricycle ka ba mula rito hanggang dun sa labasan? Jeep lang po yun. Huwag ka na mag-tricycle dyan sa ano kasi malapit lang yan. Mahal nga po. Nilalakad lang namin yan palabas. Kung halimbawa may bibilin doon 7-Eleven, may ano, lakad lang yan. Malapit lang yung walking distance lang yan. Hindi ka naman kukonsumo ng 10 minuto riyan eh, dito. Di ba? So, 31 na ba? 31. so yun ang usapan natin, Nanay Marita. Naririnig nyo po ako. Naintindihan nyo si Kuya Ka-Business. Bali 62 pesos ang ibibigay ko sa yung allowance araw-araw para sa iyong pamasahe. Ano kaya? Bukod pa yung sasahurin mo na 5,000 buwan-buwan. Okay? Okay. Yung 5,000 buwan-buwan, yun yung starting, di ba? Nagsabi ako sa iyo, depende sa iyong performance. Kung halimbawa may pagkukusa na ba, kung marunong na bang tawag nito, hindi na ba bugnutin, nag-i-smile na ba, nakikihalubilo na ba sa mga kagwangs, kung halimbawa ay may improvement na ba, yung mga sinasabi ni Kuya, di ba? Yun. Hindi ka sinasahuran dahil sa trabaho. Sinasahuran kita, yun ay bilang malasakit at pagmamahal ko sa inyo ni Nanay Marita. Kasi kung sahod ng trabahador, ay hindi ka pwedeng magpaupo-upo, hindi ka pwedeng magpahinga-pahinga, di ba?
O yun ay pagmamagandang loob namin ni ate sa inyo, Nay, no? O para may pera ka. Ngayon, nung unang sahod, di ba, sabi ko sa'yo, ini-encourage kita na baka gusto mong magtabi, mag-iwan ng ipatabi kay ate ka business, kay Mrs. ka business ng pera para sa savings. Ang sabi mo, ikaw na ang bahala. Tanong, asan na ang savings mo? Doon sa nakaraan kasi kung hindi ako nagkakamali, natandaan ko kasama sponsor sa iyo noon ay umabot ng 8,000 pesos ang pera mo, mahigit. Kung hindi ako nagkakamali. 8,000 lang po yun. 8,000, eksakto. Asan na ang naipon mo? Nakakabos po yung 5 eh. 3,000 na lang po yan dyan. Saan mo ginastos yung 5,000? Wala ka namang binabayaran. Ano yun po yung namamasahe po ako doon. Hmm? Yung pupunta ako doon sa amin, yung dati. Alam ko na. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Yun yung times na ginagamit mo, paano bang magandang termino? Lumalabas kayo ni yung babae, sino yun? Mayra. Si Myra, di ba? Doon mo kinuha yung panggastos mo, pang Jollibee. Kunti lang yun. Kaya nga, pero doon galing. Oh, yun. So at least malinaw. So sa maliit sabi, mabuti pa rin at mayroon pa rin na itabing 3,000 pesos. Okay lang yun kay kuya, yung paminsan-minsan lalabas kayo ni Myra basta pumapayag siya. No? May asawa ba si Myra? Tumboy. Okay. Pusti lang. Di nga. Hindi. Tumboy lang. Teka. Siguro wag na natin pag-usapan kaya meron palang Sorry po pasintabi po mga ka-business at ayun anyway, diskarte naman ni Jonathan yan kung bahala siya. Ngayon, Joe, ganito. Hindi ko ito tinatanong dahil pinagbabawalan kitang gumastos sa sarili mong pera. Tinatanong kita para malaman ko lang kung napanindigan mo ba yung sinasabi mong ikaw na lang ang magsisaving sa sarili mo. At congratulations kasi nakapag-savings ka ng 3,000 at malapit naman na sahuran, ilang araw na lang at mamaya ibibigay ko na yung sahod mo. Meron ka bang bali? Yung dati po, yung 2,000 po yun. May bali kang 2,000? Okay. Bakit ka nagkaroon ng okay na yung sa solo vlog challenge yata yun Patama yan po yun. yung solo vlog challenge, okay. Ano naman ang naramdaman mo nung gumastos ka ng 2,000 pesos na ginamit mo sa pagtulong sa ating kababayan? Naubos mo ba yung 2,000 pesos na binali mo? Yung 1,000 binigay ko po sa tinulungan ko po eh. Tapos nag-grocery lang po ako yung para 500 lang po. Ay, yung 500? Yung nasa akin po yung 500. Nasa iyo yung 500. So bali 1,500 lang nagastos mo dun sa pantulong. Opo. Tapos yung 500 ay itinabi mo. Opo, yung para sa Okay. akin. Ano naman naramdaman mo? Masaya naman po yung tinulungan ko po eh. Ikaw, Masaya rin po. paano mo nasabing masaya ka? Nakatulong po ako sa tinulungan ko po eh. Mahirap din po yung kagaya namin. Masarap sa pakiramdam. Opo. Very good yun, very good ha. At ganito, nakaka-business pasensya na kayo, medyo medyo nagiging emotional ako. Bagaman ganito kasi sila Jonathan tsaka si Nanay Marita, hindi may alis kasi na ilang araw, ilang panahon naging andito kasama namin, di ba? Andyan yung minsan mag-aaway sila ni Nanay Gina, sigawan dyan na para bang nasanay na rin kasi tayo no? Tapos siya madalit salita po, hindi ito kadramahan mga ka-business, ito yung damdamin ko, ito yung laman ng puso ko. Bagaman may iksing panahon pero nakakalungkot pa rin, may kurot pa rin. Ay nako, hindi na ba magbagong isip nyo? Anay, ayaw mo talaga rito? Gusto mo na roon sa kamarin? Nay, mahal namin kay Jonathan ha. Alam ko naman po yun eh. Talagang nalulungkot lang po kami dito eh. Hindi kayo sanay sa ganitong surrounding, sa ganitong tawag nito, yung lugar ba na subdivision. Hindi po kami sanay. Naiintindihan ko yun, Nak. Naiintindihan ko yun. Ngayon ganito,
So ibig sabihin may natitirang 3,000 dun sa sasahurin mo itong katapusan. Apo kaya. O sige, ibibigay ko na yung sahod mo para may dagdag mo ron sa savings mo. 3,000 ka mo yun. Apo kaya. Tapos meron ka pang makukuhang 3,000 ulit Apo kaya. doon sa sasahurin mo itong buwan na to. Huwag mo na alalahanin yung bagaman hindi pa tapos yung mga araw, ibibilang ko na rin tapos na, no? Apo kaya. At sayang mag-New Year pa naman. Sayang nga po. Pero ganun talaga po eh. Wala akong magagawa eh. Bakit? Mahirap naman pilitin yung tao na ano eh. Ayaw talaga eh. Si Nanay Marita. Pati po ako. Doon ba sa itong inupahan natin dyan, umiiyak din siya doon pag kayong dalawa lang sa Umiyak gabi? din po, pares lang po. Ganun din ang sinasabi niya, gusto niyang bumalik Opo, doon. pares lang po talaga. Hindi mo pala masama ugali ko. Sinubukan ko po namin dito eh. Oo, nakita ko naman sinubukan mo eh. Kaya lang Ewan ko kasi na po talagang Malungkot hirap talaga. na hirap ka talaga, Jo. At sana lang lahat ng itinuro ni Kuya, paalala ni Kuya, sikapin mong paunti-unti gawin mo, ha? Yung pinakamahalaga dyan sa lahat, yung matuto kang mag-approach o makihalubilo, yung bang ikaw mismo gumawa ng paraan na makipag-usap ka kahit sinong tao na nakikita mo. Pwede ka magtanong sa maayos, mababang tono ng pananalita, ha? Maayos na paraan para masanay ka, kasi dito lahat busy. Bagaman busy pero binibigyan talaga kayo ng time, di ba? Kaya lang hindi naman kasi mga robot yung mga yan, hindi yan mga computerized ang utak. May pagkakataon din na mayroong mga sariling iniisip din, iniintindi at nakakalimot. Ngayon, ikaw, lagi ka nagmumukmuk. Yun yung sinasabi ko, di ba, Nay? Lagi nagmumukmuk, Jo. Pakiusap ni Kuya, parang awa mo na. Pag napansin mo yung sarili mong nagmumukmuk ka, sawayin mo na. Tumingin ka sa paligid mo, kahit sinong tao makita mo, kausapin mo, magtanong ka. Pwede kahit, Kuya, anong oras na po? Ganun, mas simpleng tanong lang. Para hindi mo mapabayaan ang sarili mo na lagi kang nag-iisip ng malalim, na lagi kang nagmumukmuk, ha? Kasi hindi namin kayang bantayan ka ng 24 oras sa ganung sitwasyon. 'Di ba? Yun lang, Jo. Pagka yun, Jo, nagawa mo 100%, ipinapangako ko sa iyo, malaking pagbabago sa buhay mo, Jo. Yung may makita ka kahit di mo kilala, kaya mong tanungin, kaya mong kausapin. Kasi kailangan natin ang kapwa natin, kailangan natin ang isa't isa. Yung tinatawag na no man is an island. Hindi po pwedeng mabubuhay ka lang sa sarili mo, Jo. Kailangan natin ang ating mga kapwa-tao, ha? Yung pakikipagkapwa-tao, napakahalaga niyan, Jonathan, ha? Sana bagaman malalayo kayo ulit sa piling ko, tandaan mo, wag mo lang basta tandaan. Kumbaga gawin mo, ha? Isabuhay mo, kasi walang kwenta ang anumang bagay na natutunan mo, natatandaan mo, pero hindi mo ginagawa. Walang kwenta yon, ha? Naintindihan mo? Hindi ako na po yun. Kailangan yung ikaw mismo sa sarili mo, magsikap ka. Huwag mong hahayaan na, ano po kasi mga ka-business yung bang, hindi sa lahat ng oras kasi nakabantay kami. Pero sa madalas na pagkakataon, nakikita ko, nakayuksok siyang ganun. Tapos dito may busy ang tao. Pagka lumabas ako rito, kasi halimbawa galing ako sa editing room, meron akong mga ibinibilin kay Dave, kay Thinking Body. Yung mga kagwang 3Ms, busy sila, may kanya-kanya rin akong binibigay na task dyan Hindi napapansin, Jonathan, kita ko naka-yuk-yuk. Samantalang ang dami mo nang pwedeng kausapin. Sana ano mo yung sarili mo, yung bang iin mo ba, ano tawag na dyan, isali mo yung sarili mo, yung pagkakabisihan. Kasi Jonathan, dyan madalas nagkakaroon ng problema sa pag-iisip yung mga tao kapag ka masyadong malalim nag-iisip. Yung bihira kang tumawa, yun, di ba, alam mo naman yun huwag kang masasaktan, ha.
Pero yun ang realidad. Ang mga kababayan natin nagkakaroon ng problema sa pag-iisip, napupunta sa mga institusyon dahil ganun ang sitwasyon. Kumbaga madalas tulala, 'di ba? Madalas ay walang kausap. Yun, kaya bumibigay yung isipan nila. Akala nila normal pa sila, pero yun pala may problema na sila sa kanilang pag-iisip. Pero ikaw, hindi ko sinasabing may problema ka sa pag-iisip. Okay ka pa, kaya lang wag mong hayaan. Kasi baka mauwi ka sa ganun. Ha? Naiintindihan mo si kuya? Indihan ko po yun. Oh. Jonathan, mahal namin kayo at hindi ako bumibitaw sa inyo, Nanay Marita. Ha? Hanggat buhay ako, tutulungan ko kayo. Yan ang pinangako ko sa Panginoon Diyos. Hindi sa inyo ako nangangako. Ha? Huwag niyong kalilimutan yon. Sa pagkakataong ito, magiging magkalayo lang tayo ng lugar. Pero yung puso namin at saka isip ko, ganun pa rin. Ha? Inaalala ko pa rin kayo. Mahal ko pa rin kayo. Ha? Hirap din ano, mga kabisnes. Kahit vlog lang, masakit din eh. Wala nang tuwing umaga pupunta ron sa akin, Jonathan. Kuya, good morning kuya. Pag nagkape-kape ako dyan, na titingnan ko siya, tapos pinipilit niyang ngumiti kasi alam niya na ino-observe ko yung pagngiti sa mukha niya. Kasi yun ang gusto ni kuya eh, yung masanay. Baka lang andun yung katotohanan, limitado lang kasi talagang kaya natin mga kabisnes, no? Sa dami rin kasi ng mga intindihin. Mamimiss namin yun, Jo. Ha? Mamimiss ka ni kuya. Huwag mong kalilimutan si kuya, ha? So yung mga payo ko sa iyo. May sama ka ba ng loob kay kuya? Maging tapat ka sa akin. Wala naman po, di ko na po kasi kaya, nahihirapan ako eh. Saan? Sa ganito. Mama, dahil gusto niya talagang bumalik doon. Pati ako nalulungkot kasi po ako eh. Ibang pakiramdam ko eh. Oo, naiintindihan ko naman. Ganun talaga kasi naipaliwanag naman sa akin ng doktor yan, yung mga ganitong mga kababayan natin, mga kabisnes, parang walang pinagkaiba yan kay Bong. Ganun talaga sila, mahabang panahon po ang kailangan para maalis sila sa ganong isipan at damdamin, yung comfort ba nila, yung comfort zone. Hindi sila basta-basta nakakaalis doon. Nay, mahal ka namin ha. Miss ko yung mga vlog natin, Nay. Minsan na papaliguan ka ng 3Ms. Ha, huwag mong pabayaan si nanay. Paliliguan mo yun, Jo, ha? Hindi mo mababayaan yan eh. Tapos huwag mo siyang sasagutin. Pag ka nagagalit si Nanay Marita, huwag kang sasabay, ha? Nanay mo yan eh, yun ang nagluwal sa iyo, diba? Hindi na po. Huwag mo siyang aawayin. Sobrang sama ng loob ko kasi, mga business. Nakita kasi ito ni Bornok minsan na sinisigawan niya si Nanay Marita. Nagsumbong sa kanya si Bornok dahil hindi ko alam ano ba nangyari nun, Jo? Umiyak na lang po kasi bigla eh. Kasi pumunta po ako doon sa amin, nagpaalam na po ako, pinayagan na niya na po ako ng una. Nagbago isip, ayaw na niya ako payagan kasi po maghahapon na po kasi malayo po yun. Tama po siya eh, naunawa ko na po yun. Huwag kang kahit nasa pakiramdam mo, halimbawa tama ka, siya mali, wag mo papatulan, ha? Kasi nanay mo yan. Paano pagka may nangyari dyan, inatake yan, lalo pat ganyan nga merong karamdaman yan, diba? O halimbawa may nangyari, saka mo lang marirealize, dapat pala hindi ko sinagot-sagot si nanay, wala na, huli na lahat. O gusto mo ba yung ganon? Ha? Hindi naman po, nabibigla lang po ako eh. Oo, naiintindihan kita kasi hindi ka naman din robot eh, may damdamin ka rin, tsaka hindi rin biro yung iyong pinagdadaanan, yung iyong sitwasyon. Kaya nga gusto ko matuto ka makihalubilo, Jo. Parang awa mo na. Gagawin ko na po yun. Makihalubilo ka sa mga tao. Ang dami kong plano. Gusto ko makapag-asawa ka.
gusto ko bigyan kita ng pangkabuhayan na yung bang kaya mo nang i-manage, yung naintindihan mo na yung mga bagay-bagay. Kaya lang sa ngayon talaga mga kabisnes hindi pa eh. Yung nga lang pagkabit ng pustiso eh, ayaw niya pa eh. Tapos alam nga naman, bigyan ko yan ng pangkabuhayan. Ano mangyayari dyan? Lulukuhin lang ng mga tao yan. Tapos hindi niya pa alam patakbuhin. Yung gusto ko kasi matuto siya eh. Kasi sa gusto natin, Jo, darating talaga yung panahon magkakahiwalay kayo ni Nanay Marita, diba? Sa gusto natin, darating kasi yung kamatayan, lahat tayo namamatay, diba Nanay Marita? Ano? Diba? Hindi naman natin hinahangad. Kaya lang yun ang katotohanan. Kaya inihahanda ka ni Kuya ka business, inihahanda kita. Parang awa mo, nasundin mo ako. Sige po. Ha? Niyahanda kita. Dumating yung pagkakataon na yon, ibang Jonathan na. Nakaka-business, makakaasa kayo, Nanay Marita, Jonathan, Ems, Kagwangs. Mangyari na mangyari, wag natin pababayaan sila ha. Kahit na maraming pagkakataon na inis tayo, nasasaktan kayo, alam ko yun eh, di ba? Kasi makulit, tapos hindi kasi nila alam, di ba? Tayo na unawa ha. Toy, hindi kasi nila alam yung mga bagay-bagay na yun. Naintindihan nyo? Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob, ha? Wow, pambirang buhay ito ha. Ito papahatid kita, Jo. At kunin mo yung ano ron kay ate, tawagin mo yung sahod niya kamo. Pasuyo ako. Asa ba si ate? Nasa church pa? Ha? Nandun sa church. Antayin mo na lang, Jo. Makakapagantay ka ba? Saglit lang. Wala kasi akong pera dito eh. At saka si ate mo, hindi natin alam, baka may ibigay sa inyo na ewan ko lang ha. Kasi siya may hawak nung ano eh, ng tawag na ito pagdating sa mga gastos-gastos sa mga sahod ninyo ha. So yun, pumasok araw-araw, Jonathan ha. Nay, payagan mo si Jonathan pumasok araw-araw. Antayin mo na lang umuwi ng gabi, hapon ha. Ganito, Jo, prangkahang usapan. Hanggang alas 5 ka lang rito, uwi ka na ha. Mga ka-business, kung sakali man na meron kaming gagawin mga vlog na medyo lagpas na lang alas 5 ng hapon, tapos mapansin nyo hindi kasama si Jonathan, isa lang ibig sabihin nun, pinauwi ko na po para maasikaso niya kagad si nanay. Ngayon, kung halimbawa namang wala pang alas 5, halimbawa alauna, alas 2 pa lang ng hapon, tapos napansin ninyo, Ems, saka Kagwangs, na parang wala naman tayo masyadong pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan, ipaalam nyo na sa akin, ipaalala nyo si Jonathan para mapauwi natin maaga ha. Pero pasok pa rin yun sa araw mo ha. Okay? Pangarap ko lumaki sahod mo rito. Pangarap ko yun ha. Tapos maging mabait ka sa lahat, sa mga viewers. O may gusto ka mensahe sa kanila? Gagawin ko na po yun sa pagbabalik ko. Pagbabalik ko, maging malambing ka sa viewer nak. sa pagbabalik ko Kasi po. ganito, alam mo bakit yung sinabing maging malambing nga sa mga viewers? Ang mga nanonood sa atin, kasing edad ni Nanay Marita, yung iba mas may edad pa. Bibihira yung kasing edad ko. At saka mga kabataan kagaya nila. Yan, ang mga ano. Karamihan ng mga nanonood sa atin, nasa edad 55 hanggang 65 years old. Yan ang karamihan. Kaya, ibig sabihin mga nanay na natin yan. Igagalang natin, ha? O, sige. Kausapin mo sila. Nanay, tatay ka mo. Nanay, tatay. Mga tatay, nanay po, sa pagbabalik ko po, babaguhin ko na po yung sarili ko. Makikita niyo na po yung ibang-iba na po ko. Parang pareho na po din nila ako pagbalik ko po. Hindi ka na mahiya, ha? Hindi na po ako mahiya kasi nahiwalay na po yung ano ko, yung dati ko dito. Magiging iba na po ako pagbabalik ko. Pangako yan na magiging iba ka sa Pagbabalik ko po dito. positibo, ha? Hindi sa negatibo. Baka may iba ka na, mas masungit ka na pagbalik mo. Hindi. Galawgaw na po ako niyan. sa Galawgaw. pagbabalik ko. Okay, very good. Parang mga bata po ako nito. Oo, yan. Masarap kasi yung ganun, iba, no? Masaya lang. Nagsasayawan, nagkakantahan. Pagka may mga vlog tayong ganun, pag di kita tinawag, wala. Hindi talaga siya nakikipag-participate. Kaya mapapansin nyo rin sa vlog,
minsan parang napipilitan siya. Kasi hindi siya sanay. Sige na, yung bahay na mga kabisnes naming minamahal, yung bahay na alisan po nila, doon, huwag niyong bibitawan. Toy, halika rito, no, tatlo kayo. Bye. Diyan, para hindi ako mahirapan sa camera. Bigyan nyo lang ng daan yan para makita yung dalawang dalaga dyan. Dito ka siguro, Toy. Tabi kayo yung burnok. Diyan. Sa kabila na, sa kabila. Yan. Ganito. Yung tinitirahan nila Jonathan niya, huwag yung bibitawan. Tuloy-tuloy ang upa. Kasi papatirahin ko naman doon, tama-tama mga kabisnes, ay sila Maylin. No? Sila Ate Maylin kasi 'di ba malapit na yung kasal nila Bong. Ngayon sinadjust kasi sa akin at napag-isipan ko rin na napag-usap-usapan na rin na mas mainam na si Maylin alisin doon sa dati niyang tinitirhan para hindi siya magulo. Ibig sabihin yung patungkol doon kay Budoy, hindi magulo ang isip. No, ililipat ko dito malapit dito sa tinitirhan ni Jonathan para time to time Burnok nakikita mo kapitbahay niya si Burnok. Tapos lahat ng gamit nila isakay ninyo sa van, lahat ng gamit nito ni Jonathan kasi kilala niyo ugali niyan. Pagka may naiwan kahit nakapraso yan, babalikan yan, tatanungin niya yan ulit, So, ipakita nyo lahat na naisakay at naibaba doon sa kanilang bagong titirhan. Magkano yung upa ng titirhan ninyo, Jonathan, ngayon? May nakita ka na ba? Meron na po ako nakita doon eh. Magkano? 3,000 lang po yan eh. 3,000? Tapos ang sahod mo ay 5,000. Opo. Tapos kuryente, tubig. Papatak yan ng mga more or less mga 4,000 kasama kuryente, tubig na maggastos mo ron buwan-buwan. Anyway, sige, ikaw ang mag-asikaso niyan. Gamitin mo yung sahod mo rito sa akin at huwag ka mag-alala, babalikat ako, tutulong si kuya. Ang gusto ko lang mga ka-business, magkaroon siya ng sense of responsibility. No, magandang pagkakataon na rin na tatrabaho siya rito. Yung sahod niya, alam niya kung saan ilalaan. Mayroon siyang babayarang upa, tubig, tsaka kuryente. Okay? At basta nagkakaintindihan na po tayo dyan sa bagay na yan mga ka-business. Alam ko naintindihan nyo ko. At yun, yung sense of responsibility. At sana tumama na tayo rito. Baka naman tumama na tayo sa pader nito. Ang birang buhay. Tapos ngayon, malamang yan 1 month advance, 1 month deposit. Tatawagan ko si Ate Irene, kasi alam ni Ate Irene yun. Yun mga ka-business, kanina po kasi kinausap na rin niya ako at nakwento niya na nga na kilala rin ni Ate Irene, may-ari nung upahan. Pero hindi na rin sa dati, ibang lugar, pero malapit doon. Ngayon, malapit doon. Ngayon, tawagan ko si Ate Irene para ma-guide ka. Pero yung pera, ipapahawak ko na sa iyo, Okay, Nay? Jo. Paalam ka na, Jo. Tayo, Jo. Nay, paalam ka na ya. Ito na. Ingat kayo doon, Nay. Ingat. Iwan mo na kasi kami. Ayaw mo na yata sa akin. Sana pagbalik mo rito, okay na. Balik ka sa amin? Puntahan mo rin kami dito, Muna ako mga ka-business at tatanggal yung short ko tuloy. Affected ba sa mga ganyang sitwasyon? Kilala niyo naman ako eh. Basta kayo mag-alala, hindi ko bibitawan yan, hindi ko susukuan yan, Jonathan. Tutulungan tayo ng Panginoon Diyos
napakasarap lang din isipin pagdating ng araw, ibang Jonathan at alam kong hindi madali, pero please mga ka-business, tulungan nyo ako, suportahan nyo yung mga video patungkol sa kanya. Although alam ko naman nasasaktan din kayo, naiinis pagka halimbawa mga hindi magagandang gawi yung napapanood nyo patungkol kay Jonathan, pero kailangan ko kasing ilabas yun kailangan kong ipakita sa inyo kasi hindi natin pare-parehas ma-appreciate yung tinatawag na yung pagnamnam sa tagumpay kung hindi natin nakita yung mga pagsubok, di ba? At alam ko darating yung araw magtatagumpay tayo pare-parehas mga ka-business. Para dito sa kapakanan ng ating kababayan si Jonathan. Bata pa naman siya di ba? Mas masarap namnamin kasi yon yung tagumpay na maliwanag din sa ating isip at saka sa ating puso yung mga alaala panahon ng pagsubok, di ba? Yung hirap na pinagdaanan natin at kasama po kayo dyan. So yun, God bless sa ating lahat mga ka-business at wala talagang ganon. Kaya mag-alala yung tungkol doon sa sinabi ko kanina doon sa sahod-sahod, yung computation sa bayad ng kuryente, tubig, ilaw. Huwag kayo mag-alala ron kasi alam ko naman yun. At yun nga, inaano ko lang siya na magkaroon siya ng responsibilidad ba, matuto siya sa bagay na yun. Pero yung pagbibigay ng grocery at bigas, parang gagawin natin dyan mga sorpresa na lang. So surprise visit natin para mas lalong maramdaman nila, di ba? Yun sige po mga ka-business, paubaya ko na ito sa mga kagwang. Bad trip Iyak. Alis na talaga kayo. Andito na si Mrs. ka-business Ayaw mo po. na magpabigil? Sigurado ka na, Nay? Ipigilan ka namin, Nay. Ikaw, Jo. Ganun din po Ayaw mo na rin magpapigil? Kasi pakiramdam pag nandun masaya Yun ang ano nila ma. Di ba sinabi naman ng doktor, ganun talaga. Parang si Bong, di ba, paliwanag ng doktor. Tapos, pagka gusto namin pumuntahan kay Dalawin, pwede kami dumalaw. pwede naman po te. Sigurado? Sigurado po te. Kayo pa kayo tumutulong sa amin po. Wala nga ibang tumutulong, kayo lang po. Pwede. Sige. Pagka dalaw-dalaw kami dun, ha? Salamat, Jo, Nay, mag-iingat ka po dun, ha? Susulat ka po. Video call, Nay. Jo, alagaan mo si Nanay, ha? Kailangan ko pa yun. Nay, mag-ingat ka, ha? Ako din. God bless po. At ito yung pabawat ko kay Jonathan. Yung 3,000. Kasi yung meron siyang bali sa akin na 2,000. Ang ano po kasi niya na Mrs. ka-business, meron yung nakaraang sahod niya, meron pa siya na itabing 3,000. Yun ang natira. Opo. Yung nakaraang sahod. Opo. Tapos ang bayad daw po sa upa ay 3,000 din per month. So bali papatak yan ng mga 4,000 siguro kasama kuryente, tubig, di ba? Apo. So ngayon ang sahod niya rito sa atin is 5,000 lang, pero nagkaroon na ako ng pagpapaliwanag sa mga viewers. At nagkakaintindihan na tayo ng viewers, no? Nagpagababa. Hindi, okay lang. Ay, ito pakisuyo na ito. Ngayon, Mrs. ka-business, bali, buuhin mo na lang yung sahod niya na isang buwan. Pero 5,000 po. May bali siya na, magkano? 2,000. 2,000. So, bali 3,000 na lang dapat na makukuha mo, Jonathan, no? At kahit hindi pa tapos yung mga araw para sahuran, ay kukumpletuhin na namin, ha? At bukod doon, Jonathan, at least na 3,000 lang ang makukuha mo sa sahod mo dahil may balikan 2,000, ay gagawin na namin 5,000 pesos, ha? Nay, bali po ito, ibibigay ko kay Kuya Jonathan is 5,000 pesos. Okay po? Jo. So, kung sakali na ang upa sa bahay ay yun nga, no, 1 month advance, 1 month deposit,
6,000 ang magagastos mo. If 5,000 itong binigay namin sa iyo, mababawasan ng 1,000 yung ipon mo. Okay lang ba sa iyo? At tatawagan namin si Nanay Irene mamaya, ha? Para kahit paano ma-guide kayo. At saka kasama mo na yung mga kagwang, no? Papahatid natin sila eh. Pahatid natin. Alright. At basta sige lang, okay. Kaya yan. Ang bira ka, Jonathan, pinaiyak mo ko. Oo nga, biglaan ano. Naiyak talaga ako kanina. Kung tutusin, naiinis nga ako Kaya dyan eh. pala. Pero naiyak pa rin ako. May sinasabi si nanay nung umalis ako kanina. Oh. Kami dalawa ni Budang. May sinasabi siya sa akin. Tapos hindi ko naiintindihan. Tinatanong ko kay Jonathan. Sabi ko, John, yung sinasabi ni nanay, hindi ko naiintindihan. Kaya sagot naman ni Jonathan, kaya mo lang yan, Tin, nag-iinarte lang yan. Sabi ko naman, Nay, saglit ko aalis na kami ni Budang, babalik ako. Diba, Nay, sabi sa'yo? Tsaka- Tsaka yun, siguro nagpapaalam si nanay. Ano nga po yun, Tay? Tsaka ito, yun nga, kanina nag-away na naman yan eh. Pero napangaralan ko na to, Mrs. Ka-Business. Napagsabihan ko na yan, napangaralan ko na, naturuan ko na. At observe na lang natin kung susundin, gagawin niya yung mga pinapayo sa kanya. Jo, huwag mo wine. At dito pa rin siya magtatrabaho, Mrs. Ka-Business. Dito pa rin. Ang pasok niya rito, di ba ang kagwang ay alas 8 at saka 3 AM. Sa kanya alas 9 kasi medyo malayo-layo. Nagbigay tayo allowance. Okay lang yun ha, Jo. Alas 9 ka darating. At ipinayo ko na rin na... basta mamaya ko lang kukwento kasi mauulit yung mga sinabi ko sa vlog. Okay lang po yan. I understand. Okay? Jo. Ito ang 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5,000. Bukod dyan, Jo. Bukod dyan, mga ka-business, papadalang kita ng isang sakong bigas ha. 25 kilos at saka groceries. Okay? Para meron kayong panimula doon. Tapos yung mga gamit na ibinigay namin sa inyo, dalhin nyo lahat sa inyo na yon. Yung TV, i-set up nyo ron, mga kagwangs ha. Salamat sa inyo, kagwangs. Lagay nyo ng antena ha. Tapos lahat ng ibinigay namin sa iyo, sa inyo yon ha. Sa inyo na yon, walang babawiin doon. Hindi tayo ganon. Pagka binigay, bigay ha. Okay, nanay. Alright. Mamimiss namin yung pag-aaway niyo ni Nanay Gina. Tuwing umaga minsan pag nagpang-abot dito dalawang ingay. Nakakainis nung mga nangyari na ganon, pero ngayon parang mamimiss mo tuloy, pambira. Sige na. Oh. Sige, Bira. Bira na. Larga. Ingatan mo si nanay. Yung yung bigas boss, ano na lang, saka groceries, ha? Maka-business o Yung kalan mo ha, yung bag ko. yung diaper ha, ni nanay. Marunong ka na magpalit, di ba? Baka marunong na siyang magligo yan. Oh, very good. Ayan. Yung pagkain, lahat, Jonathan, parang awa mo na, ha? Nay, mag-ingat ka. Ha? Mag-ingat ka, Nay. Nay, mag-ingat ka dun ha. Tapos pagka inaaway ka ni Kuya Jonathan, sabihin mo sa akin ha. Sumbong ka, Nay. Sumbong ka kagad sa akin po ha. Tawag ka sa amin Nay. Kuya Jonathan ha, huwag mo awayin si nanay ha. Si Nanay Irene ay pupunta lagi doon sa inyo, ha? Bibilin po namin kay nanay. Bibili namin kay Nanay Irene. Nga po pala doon sa mga nagtatanong about kay Nanay Irene, yung best friend niya, na nung una pa man ay ayun ang ating pinapakisuyuan. Kahit paano po mga ka-business, huwag kayong mag-alala. Yung malasakit ni Nanay Irene, yung pagtulong sa atin ay ginagantihan po natin yon sa paraang kahit paano nag-aabot tayo, no? Kasi may mga nagko-komento doon na pakiramdam nila baliwala yung effort ni Nanay Irene, ay hindi po tayo pumapayag mga ka-business. Ano yung bukal sa puso natin, abutan natin si Nanay Irene. Ano po? Okay, yeah, Bira. Bye-bye, nanay. Ayun na. Nay. Bye-bye. Ayun, Jo, tulong ka. Pagka ganyan, Jo, lagi mo isasali yung sarili mo, Jo. Huwag ka na magpatawag. Wala na to. Hindi yan mag-slide. Nay, ingat po ha. Ingat. Bye-bye. Jo, ingat pa si nanay. Saka upo. Ingat kayo, ha?
Dito ka na lang, Jo, para mahawakan mo si nanay. Doon po Para kayo sa hindi may mali. gumulong-gulong. Sa maliit na. Doon po sa kabila. Hindi kayo maglagay kayo ng bilog na upuan dyan, oh. Kasi magkakarga pa kayo maggamit niya. Ayaw nga pala. Yun ang mga gamit. Ayun, Babaklasin na lang yung iba. Tool. Asan yung kulong-kulong? Ito po. Malaking tulong yun. Oh, yung isa mag-ano ng kulong-kulong. Sino magdadrive ng kolong-kolong? Sino naman? Si Bay, marunong mag-drive si Bay. Binay ko na sa ako. Bay, di ba? Kamaw ka to, kulong-kulong. Laki yung blue. Yung stool, nasa na yun? Nasa loob yata ko yun. Ah, pwede kuhain mo. Nay. Love you. Iyak. Iwan mo ako eh. Alam mo. Yan. Magkikita pa naman tayo. Bibisita kami lagi doon. Ha? Bibisita kami lagi doon, ha? Kung pa ba yung sarili mo, sabi ko siya kasi galaw-galaw mo yan eh. Diba? Kapo pala mga ka-business, mayroong nagpunta rito nag-therapy, tumingin sa kanya. Ang bilin po, eh siya magsikap, magtayo, tumayo ba? Magsikap, mag-exercise din ba? igalaw niya yung katawan niya. Kahit daw anong klaseng therapy pang gawin dyan, pagka hindi niya tinulungan sarili niya, walang mangyari. Nay ha! Sige na. Kumain ka din lagi ha. Sabihin mo kay Jonathan. Ingat ha, good boy ka ha. Huwag kang puro upo. Kailangan yung tinuturo gagawin. Opo, kailangan Ha? talaga. Galing ko na po yun. Yakap na. Linti kang bata ka. Ingatan mo si nanay doon. Naiinis ako bakit naiyak ako. Kumbaga, Kaya na po yan. ha? Ganun talaga eh, no? Hindi mo maano yung totoong damdamin kasi. Ingat. Oh. Wala. May gusto na sabihin. Wala na po. Ha? Naiyak. Wala na, naiyak rin ako eh. Naiyak ako. Wala akong magagawa kasi po eh. Hindi po ako masya dito eh. Yun lang po kami sa ano namin dati. Alam ko yun. Sige na, naiintindihan ko naman eh. Tsaka sapat na yung mga panahon na nandito kayo. Nakita ko na lahat. Obserbahan ko na lahat. At, sino yung kaibigan mo sinasabi mo sa Si akin? Balong, Balong? malapit lang po sa amin. Oh, to eh. sabi mo kay Balong, ikumusta mo kay Balong ha? Sabi mo kay Balong na binilin ko, lagi kanya kausapin, mag-usap kayo palagi. Yung ba lagi rin natutulala? Hindi naman po. Relax lang po yung cool. Cool. Yun na. Kapit tayo po ni Ate Arin yung kuya. Mahal ka namin ha. Apo kuya. Binti kang bata ka na. Yun na, dito ka na oh. Pinanok, Toy. Yung bigas nila tsaka grocery, tapos wag niyo iwanan hindi maayos yung gamit nila ha, bahay. Sasama ba kayo nak? Opo. O, sige na. Ingat, ingat. Tan. Anoin mo kung anong madadala natin lahat ha. Wala kang iiwanan. Dito na ata yan eh. Atina to. Yan ba yung antina niya talaga? Oo. Binigay lang po to? Yung nga tayo yan. Kailangan natin kuhanin yan dun sa taas. Ito na talaga. Ito mga business lahat ng ano nila. Gamit. Ayan. Ito. Ay grabe. Bali yung pwesto na po na yan, yung inalisan nila. Di bali hindi po pag nito hindi iwanan ni ka-business, hindi ba bibitawan. Apo kasi may ititira siya diyan. Apo, di bali tuloy-tuloy pa rin po. Ganon. Apo. Pasabi na lang po dun sa may-ari. Hindi ba niyo tinungagan po? Di pa po eh. Baka lang ba may magpunta rito tapos ano? Kasi ikaw ang katiwala diyan eh. Sila pag iba naman ang may-ari, di ba? Ano po? Sana na mag-uusap kayo kasi iba yun pag may iba na nagtitira eh. Baka mamaya hindi papayag. Ay, ganun po. Sige po, sabihin ko na lang po. Apo. Sige po. Thank you po.
Bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.